Pleasant morning to everyone. Sa umaga pong ito, pag-aaralan po natin yung Book of Acts. Ang aklat ng mga gawa. At least the first 14 verses of this book. And we all know that the Book of Acts, this is our history. Ito po yung ating ugat, this is our roots. Ito yung kasaysayan, ito yung tala, ito yung kwento kung paano nagsimulang kumilos ang Panginoong Diyos at kanyang in-establish yung church. And I know, siguro po kagaya ko po, karamihan po sa atin dito ay nanggaling sa full gospel or sa isang Pentecostal background perhaps. And we know the Book of Acts is something that the Pentecostals and the full Gospels really love. But today, we would look at the Book of Acts and we would try to see beyond the miracles, beyond those things that we heard before about the Book of Acts. At ang ating aim, ang dalangin po ng ating puso at ang dalangin nawa ng ating mga puso is by looking at how God started the church, nawa ay somehow maipaalala sa atin ng Holy Spirit through the Word of God. Ano ba talaga yung agenda ng Panginoong Diyos sa atin as His church? We are the Church of Christ. Tayo po yung iglesia ng Panginoong Diyos. And we need to rediscover somehow our roots. We need to be reminded of who we are and the purposes of God sa pagkakatawag po niya sa atin. And so before we pray for our study of the Word of God, would you open your Bibles with me, brothers and sisters? Buksan po natin yung ating mga Biblia sa aklat ng mga gawa, Acts chapter 1, verses 1 to 14. Pero mga kapatid, for now, ang babasahin lang po muna natin ay yung verses 1 to 4. Okay, let's read it po mga kapatid. Sabi po dito, in the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, until the day when He was taken up, after He had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom He had chosen. He presented Himself alive to them after His suffering by many proofs, appearing to them during 40 days, and speaking about the kingdom of God. Yan na po yung ating unang bahagi, mga kapatid. Let's pray first. Our gracious and Heavenly Father, we thank you for this opportunity to study the Word. Salamat po dahil ako man po ay taga-Kalamba and we might live from different places, but we are all here gathered in your name. Gathered under your gospel by the power of your Holy Ghost. Maraming salamat po. Ang aming pong panalangin, O Diyos, patuloy po kayong mangusap sa aming mga puso. I pray that you would remind us of these great realities. And in all that we're going to talk about, may your name be glorified. Be our teacher at this moment. In Jesus' name we pray. Amen. If we can go back one slide. Hindi ko po alam mga kapatid kung meron po sa inyong sumama last Sunday. That's exactly a week ago. Kung saan po mga kapatid nakita po natin na nagkaroon po ng isang malakihan na protest, pag-aaklas or somehow pwede natin sabihin revolution. Because we are aware of what's happening in our country. We're not going to talk about those political things. However, isang bagay na kapansin-pansin para sa mga tao and some politicians are even asking, bakit kaya nung nagwewelga yung mga Filipinos, why are they using that strange flag? Well, I know for the young people here, you're familiar with that flag. Yung pong flag na yan ay galing sa isang Japanese anime, sa isang palabas na mga Hapon, One Piece. We're not going to talk about One Piece right now. But here's the point.
Isang bagay na nakakamangha, mga minamahal, mga kapatid, na yung pananaw, yung agenda, yung pangunahing istorya, yung pangunahing mensahe ng isang palabas na masasabi po nating fiction. Because this anime, if you would ask, it's just really all about a group of pirates trying, alam niyo po yun, trying to have a revolution. Sa lahat ng napupuntahan nilang lugar, ang nagagawa po nila ay napapalaya nila yung mga tao sa oppression. That's the main theme. That's the continuous and the, alam niyo po yun, yung paulit-ulit na tema ng palabas na yun. And it's just amazing na kahit ito po ay fiction, itong palabas na to ay hindi naman po totoo. Kumbaga, yung agenda, yung naglalagablab na damdamin na binibigay ng palabas ay nauwi sa isang totoong buhay na pagkilos. The purpose has been translated into real life. Isn't it amazing na tayo pong mga tao, mga kapatid, ay nilikha ng Panginoong Diyos para sa mga dakilang layunin. Nilikha tayo ng Panginoong Diyos para sa mga mabibigat at mga totoong conviction. We were born and we were created by God. Lalo na po tayo ng mga tinubos with great purposes. Kumbaga, naiisip ko po mga kapatid, nung nakikita ko po yan sa balita, bakit kinakaya ng isang hindi totoong palabas na magbigay ng isang totoong aksyon sa puso ng mga tao? Samantalang yung Biblia at yung pananampalatayang pinag-aaralan natin ay hindi po isang gawang fiction. Our Bible, the truths that we hold, these are not fiction. These are the words of the living God. Our Savior, yung tagapagligtas na sinasamba po natin, yung inaawitan natin na Jesus, I love Thee. We are not worshiping another historical figure just like Dr. Jose Rizal. We are worshiping our risen Savior. Sumasamba po tayo sa isang tagapagligtas na buhay. And He reigns. Siya ay naghahari sa lahat ng mga bansa at sa kanyang iglesia. And so, our purpose today is that we would be influenced, na tayo ay masyadong maapektuhan ng salita ng Diyos na naganap sa aklat ng magagawa nang higit pa sa pagkakaapekto ng mga tao sa isang kathang gawa, sa isang kathang istorya. Amen? Amen. So let's start. Let's talk about ano nga ba yung mga naipapahayag, ano ba yung pinapakita ng Panginoong Diyos sa unang 14 na verses, sa unang 14 na talata ng aklat ng mga gawa. Ano ba yung agenda ng Diyos? Bakit tayo nagkakatipon ngayon? Bakit tayo tinawag bilang iglesia? Why are we the called out ones? Let's go to our first agenda. Our first agenda is, or the first agenda of God in the church is the worship of God. Well, we have two things na makikita po dun sa talata. Babalik po tayo dun sa talata natin later on in a while. But let me tell you this. Meron po tayong dalawang bagay na makikita po dun. Number one is the goal of studying the biblical truths. Yung goal kung bakit tayo nag-aaral ng gospel, ng katotohanan, ay para sambahin ng Panginoon. At pangalawang bagay po na makikita natin dyan, na yung goal ng Holy Spirit din. The Holy Spirit has been given to us. He is now indwelling us. And the purpose of the Holy Spirit's indwelling is also worship. Let's go back to our text. Kung makikita niyo po mga kapatid, I highlighted some of the portions of our text. Una po mga kapatid, mapapansin po natin, this is Dr. Luke. Ano po, siya po yung nagsulat ng Book of Acts. Si Luke po, sa kaalaman po ng lahat, and I'm sure naman na familiar tayo, just for the sake of review, siya po ay isa sa mga traveling companions ni Apostle Paul.
Kumbaga, masasabi po natin na kilalang pangalan sa early church dahil siya po ay kasamang naglalakbay at nagmimisyon, nagbabahagi ng ebanghelyo at nagpa-plant ng mga churches nung panahon po ng mga apostol. Although, hindi naman talaga siya apostol in a sense sa kagaya nila Pablo at nung original ng mga kasama ng Panginoong Jesus, but nonetheless, he was really effective in the ministry of the Lord. And he wrote this book. And just a reminder, he also wrote another book. Tama po ba mga kapatid? Yung isang aklat, we can say, sa mas modern term, yung part 1, season 1, ay yung Gospel of Luke. He wrote the Gospel of Luke. And then, we can say that this is season 2, the book of Acts. And now, let's read. Sabi po dito, in the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach. Ano daw po yung purpose ng Book of Luke, mga kapatid? The purpose of the Book of Luke is to tell the readers, to tell us what Jesus began to do and teach. The Book of Luke, well, actually, the whole Bible is all about the person and the works of Jesus Christ. Pag binabasa po natin yung Book of Luke, pwede naman tayong mamangha sa mga istorya ng pagpapagaling, sa mga turo ng Panginoong Jesus. But most especially, the purpose of the Book of Luke, according na sa mismong author, is to tell us about Jesus and the things that He has done. Kaya nga po ito tinawag na Gospel of Luke. Why? Because in this account, we would read the beauty of our Savior. Mababasa natin sa Book of Luke yung kagandahan ng ating tagapagligtas at yung kagandahan ng mga bagay na ginawa niya, lalo na yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So that's the first thing that we would see here. Na mas makikita pa natin sa verse 2, sabi po dito, until the day when He was taken up, after He had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom He had chosen. Look at verse 3, brothers and sisters. He presented Himself, this is Jesus, He presented Himself alive to them after His suffering by many proofs. Yung salitang presented in the original language simply means to prove something. So mga kapatid, nung ang Panginoong Jesus po pala ay muling nabuhay, kung maaalala niyo po ay nanatili pa siya ng ilang araw dito po sa daigdig. Ano po kayang ginawa ng Panginoong Jesus nung siya po ay nanatili? Sabi po dito, isa sa mga bagay na ginawa niya ay patunayan, bigyang tibay sa pamamagitan ng mga kasulatan, sa pagtuturo niya sa mga alagad, pinagtibay niya sa pamamagitan ng mga ebidensya yung kanyang sarili. Naunawaan po natin, mga minamahal na kapatid. Ginawa ng Panginoong Jesus, kita niyo po, ay kolekta natin. Sa Book of Luke, ang purpose ng Book of Luke or ng Gospel ni Luke ay ipakita si Kristo at ang kanyang mga gawa. Tapos, nung ang Panginoong Jesus, bago po siya umakyat sa kanan ng Diyos, nung siya'y muling mabuhay, ang kanya pong ginawa ay pinatunayan niya, pinagtibay niya sa isip at puso ng mga alagad na siya talaga ang Kristo. He presented Himself alive to them after His suffering by many proofs, appearing to them during 40 days, and ano pa daw ang itinuro ng Panginoong Jesus? Speaking about the kingdom of God. Ang ginawa ng Panginoong Jesus, tinalakay niya yung mga patunay na talagang siya ay muling nabuhay, na talagang siya yung Messiah, na talagang siya yung tagapagligtas, and then, kagaya nung siya ay ginagawa pa niya yung kanyang earthly ministry, He talked about the kingdom of God. Alam niyo mga kapatid, mas mabanggit lang po natin, malalaman mo mula sa isang tao kung ano yung mahalaga talaga sa puso niya, kung ano yung lagi niyang sinasabi pag nabigyan siya ng pagkakataong magkwento o magsalita. Tama po?
Mababasa natin, mga minamahal, sa Gospel ni Matthew at sa iba't iba pang mga Gospel, sa 4 Gospels. Mga kapatid, ito po, isa sa mga topic na laging gustong i-discuss ni Jesus Christ, the kingdom of heaven, the kingdom of God. Tama po? Makikita po natin, lagi niyang ikinukumpara sa pamamagitan ng mga kwento. Ang kaharian ng langit ay kagaya nito. Ang kaharian ng langit ay parang ganito. He was so fixated on the teaching about the kingdom of heaven. Maliwanag po. So, what we're seeing here so far is na para bang lumalabas ng isang mabigat at isang mahalagang agenda ng Diyos sa iglesia ay matutunan natin at maging sigurado tayo sa ating mga isipan at sa ating mga puso sa mga turo, sa mga doctrines, sa mga truths regarding Christ and regarding His kingdom. Sabi nga ni Apostol Pablo sa bandang dulong bahagi ng Aklat ng Mga Gawa, he taught the whole counsel of God. And that's one huge agenda of God. This is not from me, this is from the text. Nakikita natin na yun yung isang mabigat na gusto laging pag-usapan ng Panginoong Diyos. This is something important in the heart of the Lord Jesus. And so let's go on. Sa verse 4, makikita po natin. And while staying with them, He ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, "You heard from me. But for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now." Mga kapatid, isa pa po ito. This is another really important thing for the Lord Jesus. Kung babasahin po natin yung book of John, mapapansin po natin sa John chapter 14, 15, and 16. Yun yung mga salita ng Panginoong Jesus the night before He was crucified. Now, isang bagay din po masasabi natin sa ating mga tao. Huwag naman po nawa, and this is just hypothetical. If we would be on the last minutes and hours of our lives, again hindi ko po pinapanalangin ito. This is just hypothetical. Kung tayo ay nasa mga huling tagpo ng ating buhay, pipiliin natin sabihin yung mga bagay na mahalaga din po sa atin. Tama po ba, mga minamahal? We would talk about things that are important to us. Maybe we would express our love sa ating mga mahal sa buhay. At ang Panginoong Jesus, nung siya po ay malapit ng mamatay, the night before He was arrested and the night before His crucifixion, He talked about a lot of things. He talked about Him dying. He talked about Him rising from the dead. And yet, ang isang bagay na paulit-ulit din na sinabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 14, 15, and 16. Sinabi niya sa mga alagad, you don't need to be devastated. For it is for your good that I would leave. Because unless I leave, the Father would not send you another helper. Sino po yung another helper na yun? The Holy Spirit, the Spirit of the living God. So, si Jesus, ang mahalagang topic, ang mahalagang realidad sa Kanya is the kingdom of God. Yung pagiging Messiah niya, at pangatlo, makikita po natin dito, yung katotohanan na ibibigay niya. Noong panahon na ito, ibibigay pa lang. Ngayon, mga kapatid, na ibigay na po sa atin. Nasa atin na ang banal na Espiritu. Nananahan sa ating mga buhay. Nangunguna sa ating mga paglilingkod at pagsamba. Now, tatlong bagay. He taught about Himself, He taught about the kingdom, and He taught about the giving of the Holy Spirit. And that's a single great agenda. Isang dakilang agenda po yun. That's regarding teaching, two great agendas. The teaching and the presence of the Holy Spirit. And now,
At this point of my preparation, I'm asking the Lord, ako ay nananalangin na sabi ko, Panginoon, yung dalawang agenda na yon, yung teaching, yung pag-aaral namin ng katotohanan, at yung katotohanan na ang banal na spirito ay nasa amin, are those two high enough? And I asked the Lord, meron bang mas mataas na layunin na pinatutunguhan yung dalawa na yon? Meron bang mas dakilang purpose na ini-aim yung pag-aaral po natin ng truth at yung realidad na nasa atin ng Holy Spirit? And to answer that question, I turn to scriptures. Tumingin ako sa Biblia. And mga kapatid, tingnan po natin ito. No? Tingnan muna natin yung tungkol sa truth. Let's see this verse. Merong kwento sa book of Luke, sa season 1. Babalik po tayo dun sa book 1 ni Dr. Luke. So tingnan po natin, this is the story, kung familiar po kayo dito, yung dalawang alagad na naglalakad on the road sa Emmaus. Yung dalawang alagad na nung Sunday morning, ayan, sakto, no, Sunday morning. It was a Sunday morning, it was the day that the Lord resurrected. And they are traveling away from Jerusalem. Paalis sila ng Jerusalem, and that's because they were so depressed. They were so broken-hearted. Why? Kasi, kamakailan lang, yung kanilang Panginoon, they were actually followers of the Lord Jesus Christ. Yung dalawa na yon ay kasama pala o sumama sa earthly ministry ni Jesus, tagasunod niya. Malamang nakarinig ng preaching ng Panginoong Jesus o kaya ay hindi natin sigurado, pwede isa sa mga napagaling. Isang bagay ang sigurado, tagasunod ni Kristo, ito pong dalawang ito. Naglalakad sila and they were talking about the things that happened, and suddenly, a man walked with them. May isang lalaki na naglakad kasama nilang dalawa, nakisabay. Hindi nila alam, mga kapatid, na yung lalaking nakasabay na yon o nakisabay ay ang Panginoong Jesus mismo. They were walking with the resurrected Christ. And the resurrected Christ, tinatanong pa sila ng Panginoong Jesus kung ano daw pinag-uusapan nila. At kinuwento nila, may medyo ano pa nga ang pagkakasabi nila. Tagasang ka ba? Hindi mo ba alam yung mga nangyari? Hindi mo ba nabalitaan na itong mga nakaraan? There was this man na iniisip namin siya na yung king, siya na yung Messiah. And we are so sad because he died. He was crucified. And now we are all the more sad because we heard someone stole his body. May nagnakaw nung katawan ng aming Panginoon. And little that they know, He already resurrected. Ang nabalita nila, may nagnakaw sa katawan. And so, ito na nga po mga kapatid, naglalakad sila, depressed sila. At tingnan niyo yung sinabi ng Panginoong Jesus sa kanila. Sabi ng Panginoong Jesus sa dalawang nag-uusap. And He said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into His glory? And beginning with Moses and all the prophets, He interpreted to them in all the scriptures the things concerning Himself. Tuloy po natin verse 30. When He was at the table with them, He took the bread and blessed and broke it and gave it to them, and their eyes were opened, and they recognized Him, and He vanished from their sight. They said to each other, Did not our hearts burn within us while He talked to us on the road, while He opened to us the scriptures? So mga kapatid, dito po sa kwentong ito, nakakakita po ako ng somehow similarity sa ginawa ng Panginoong Jesus sa beginning ng book of Acts. Ano ginawa ng Panginoong Jesus? Sa Acts chapter 1, verses 1 to 4, He presented Himself alive with many proofs. And I asked the question, anong mga ebidensya ang ginamit ng Panginoong Jesus to present Himself? And we can have the answer from this text. He used the scriptures to prove to the apostles and to these two followers of Him. Ginamit niya yung kasulatan upang patunayan sa kanila na siya nga
ang Kristo. Mula sa mga sinulat ni Moses hanggang sa mga inihula ng mga propeta, pinakita niya sa mga alagad, eto yan, ang tinutukoy nan ay ako. Ang Kristo ang tinutukoy nan. Isaiah 53, ang tinutukoy nan, mamamatay talaga yung tagapagligtas dahil siya yung suffering servant. And He presented from all the scriptures, all that He is, He presented Himself. And look at what happened dun sa mga alagad. Dun sa huling talata po natin sa verse 20, sa Luke chapter 24, sa verse 32. Mga kapatid, ano daw yung epekto nung exposition ni Christ? Ano daw yung epekto ng kasulatan sa puso ng mga alagad, sa puso ng mga tagasunod? Their hearts burn. Naglagablab yung kanilang mga puso. Of course, we know, hindi man nilinaw dyan, pero yun ay naglagablab sa kagalakan, naglagablab sa pagsamba. Mga kapatid, ito po yung pinupunto po natin. Ang goal, kung bakit po tayo nag-aaral ng mga katekismo, kung bakit po tayo nag-aaral ng mga confessions, nabanggit po ito ng ating si Pastor Sani Calignano. The goal of our biblical instruction is so that we would respond. We would respond to God with such zeal in our hearts. Amen, brothers and sisters. The goal of our Bible studies, ang goal kung bakit tayo nag-aaral ng mga katotohanan, napapansin ko po kasi ako po ay laging nanonood ng mga recorded service natin dito po. Kaya kahit malayo ay malapit din. Mga minamahal na kapatid, alam niyo po ba kung bakit tayo nagba-Bible series? Bakit si Pastor Dex, sila Pastor Chris at sila Pastor ayun na-block. Bakit yung mga pastors natin, bakit yung mga elders and deacons po natin ay nag-e-aim? Bakit po yung mga tagapagturo natin ay nagle-labor na ituro po sa atin yung scriptures? This is the goal, mga kapatid. The goal is not just for our heads to grow in knowledge, but the goal is that as our minds are filled with the realities of God, our hearts would worship. Our hearts would rejoice in who the Lord is and the things that He has done for us. Amen? So we go to the second one. Ano yung pangalawang bagay na pinag-usapan, mga kapatid? Worship sa pamamagitan ng Holy Spirit. We know that the goal of the Holy Spirit, let's look at John chapter 4, verse 23 to 24. Di ba may dalawang bagay na pinatutungkulan ng Panginoong Jesus? Nagturo siya ng mga katotohanan at binanggit niya na darating ang banal na Espiritu. What's the goal of the Holy Spirit? What's the connection of worship and the Holy Spirit? Look at this one. But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Now, some scholars are saying that the spirit term here, sa part na to ng John, is talking about the human spirit instead of the Holy Spirit. But nonetheless, we know that without the illuminating power of the Holy Spirit, our spirits would not be alive. So ang sinasabi po natin dito, sabi ng Panginoong Jesus, ang tunay na pagsamba daw po ay nakabase sa katotohanan at sa pagsambang kasama ang ating espiritu. And we know that without the Spirit of God, we cannot be born of the Spirit. At isang bagay pa, mga minamahal, it was not included here, but in John chapter 16, verse 14, Jesus said that one of the role of the Holy Spirit is to glorify Christ. Again, that is John chapter 16, verse 14. Ang sinasabi po, pagbaba daw ng banal na Espiritu, Jesus said, He will glorify me. So, the ultimate purpose na nakikita po natin sa verse 1 to 4 is this, the worship of God.
The reason why God has given us the gospel and the reason why God has given us the Holy Spirit is so that His people would worship Him. Let's go to our second agenda. But let's read muna, mga kapatid, Acts chapter 1 verse 6 to 8. Sabi po dito, so when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by His own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Now, we would see two things here. Ang agenda, pangalawang agenda ng Panginoong Diyos sa Iglesia, sa atin mga kapatid, is the salvation of the lost. In other words, the second agenda of God is evangelism. Tingnan po natin yung dalawang agenda po dalawang reality under the second agenda. Two things na makikita po natin dito sa ating teksto at sa buong kasulatan. Tingnan niyo po, number one, Christ commissioned evangelism. Ang evangelism po ay pinag-utos ng Panginoong Jesucristo. At pangalawa, Christ is sovereign in evangelism. Hindi niya lamang ito pinag-utos na para bang siya ay isang passive na diktador. Sa halip mga kapatid, inutos niya ang evangelism, but He is also sovereignly and actively working in and through the evangelism of the church. Let's go back dun sa ating teksto. Tingnan po natin yan, mga minamahal. First, let's see that Christ has commissioned evangelism. Actually, we are so familiar with this text. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Alam na alam po natin itong tekstong ito. Sabi po dito, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of age. Evangelism was commanded by the Lord. And if we would go back sa Acts chapter 1 verse 5, titingnan po natin muli, sabi po dito sa naka-highlight po natin na teksto, sa Acts chapter 1 verse 6 to 8. Makikita po natin dito, mga minamahal, sabi po ng Panginoong Jesus sa verse 8, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem. Hindi niya sinabing you might, hindi niya sinabing you could if you want. This is a command. Evangelism, to herald the gospel, is a command of Christ. First to the apostles, and then of course, dahil ang pangako niya ay hanggang sa wakas ng panahon, it is also commanded to us. Evangelism is commanded to us. To talk about Jesus sa ating mga unsaved loved ones and friends. Nabanggitin yung pagliligtas ng Panginoong Jesus sa mga kaibigan natin na wala pa sa pananampalataya ay isang bagay na ipinag-utos ng Panginoong Diyos. Not only that He has commanded it, He is also master and sovereign over it. Kung babalikan natin yung ating teksto nga po, mga kapatid, pansinin niyo po yung verse 6. This is really interesting. Tingnan niyo po yung verse 6. Somehow, para bang si Jesus ay para bang kinat ng mga alagad yung pagsasalita niya. Kasi kung mapapansin niyo po, sa verse 5, He was talking about the Holy Spirit. Tama po? He was talking about waiting in Jerusalem. Guys, maghintay kayo sa Jerusalem. You wait in Jerusalem for the promised Holy Spirit. Tama po? And then suddenly, sa verse 6, the apostles raised a concern. Meron po silang concern. Ito po sabi nila, when they had come together, they asked Him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them,
It is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by His own authority. Now, what can we see here, mga minamahal na kapatid? Makikita natin dito yung isang bagay na masasabi ko po, nakapareho nating mga Pilipino dito sa mga alagad. Mga kapatid, itong mga alagad sa sandali pong ito, they raised a concern regarding their nation. They are passionate. They are concerned for their country, for their nation. Let me ask you a question. Brothers and sisters, do we love our country? Minamahal po ba natin ang bansang Pilipinas? Are we concerned that the gospel of God, are we eager that the gospel of God, the true gospel, would saturate the Philippines? Ang ating bang mga puso ay umiiyak at nalulungkot sa mga korupsyon na nakikita po natin sa paligid? Hindi man po tayo sumama noong 21, pero naniniwala po akong lahat po tayo ay may malasakit sa ating bayan. And these people are also concerned about Israel. Let us be reminded na nung panahon na nangyayari ang mga bagay na to, they were under the power of Rome. Hindi po talaga sila lubusang malayang bansa. Nasa kapangyarihan sila ng isang napakamakapangyarihang imperyo ng Roma. Kaya tinatanong nila, Lord, ngayon na ba? Ngayon na ba babalik yung paghahari nyo sa Israel? Kasi mga kapatid, itong mga alagad na to, alam nila yung mga propesiya na sinasabi sa matandang tipan na balang araw maghahari ang kapayapaan, na balang araw matatapos ang korupsyon, na balang araw babalik ang Diyos at maghahari mula sa Sion at paghaharian ng mga bansa. And they were concerned, babalik na ba yung paghahari nyo sa Israel? Wawakasan nyo na ba yung malupit na paghahari ng Roma? And again, mga kapatid, ang dalangin ko na wag ganun din ang sinasabi ng ating mga puso. Ang panalangin ng ating puso, Panginoong Jesus, maghari ka. Nawa, kagaya ni Apostol Pablo, ang panalangin ng ating puso, Maranatha. Lord Jesus, come. Dumating na kayo, Panginoon. Tanggalin niyo na yung korupsyon. Tanggalin niyo na yung panluloko, maghari na kayo. Because if we are true Christians, we know that our genuine and complete hope is not in the hands of mere men and politicians. Our hope is in Christ. Ang pag-asa ng lahat ng bansa ay si Kristo. Kaya ang sinisigaw ng puso ng isang totoong mananampalataya, Panginoong Jesus, pumarito ka na. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Amen. Amen. Alam nyo, napaka-gracious ni Christ sa kanila. Hindi sila binala ni Christ na, ano ba guys, I was discussing something here. Hello? No. Hindi niya na-reject yung desire ng mga alagad na maghari siya balang araw. Pero ito sinabi niya, not now. Not now. The Father has set a time na maghahari ako. That's for sure. Hindi niya tinanggi, hindi niya dineny yung kagustuhan ng mga alagad na maranasan nila yung paghahari ng Panginoon muli. Sa halip sabi niya, yes, it would come. The kingdom would certainly come. Jesus would certainly return. Tama po mga minamahal? And yet, sabi niya, pero, subalit, ito muna yung kailangan natin gawin. Babalik ako sa sinasabi ko, antayin nyo ang banal na spirito at hahayo kayo sa mundo. Ipapangalat nyo yung mabuting balita ng aking muling pagkabuhay. You would be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the world. So, ang application nito sa atin, mga kapatid, if we really love our country, if we are really passionate for the King to come, kung talagang sumisilakbo yung ating damdamin na nawa, dumating na ang Panginoong Jesus, we would do His command. Ang sinasabi ng Panginoong Jesus, I am sovereign over what's happening. Alam ko kung kailan ako darating. I have it under control. Alam ko kung kailan yung tamang panahon. Alam ng Ama.
And so, what you need to do now is to be obedient to my command because I know what I'm doing. Para bang sinasabi ng Panginoong Jesus, He is in control. And He is sovereign our evangelistic efforts. Now, bago po tayo pumunta sa pangatlong punto at tayo'y magtatapos, tingnan po muna natin itong isang tekstong ito. Under pa din po ito ng second agenda. This is a very interesting story. This is an account in the book of Acts that I believe displays the great sovereignty of God in our evangelism. Tingnan niyo po ito mga minamahal. Acts chapter 11 verse 19 to 21. Now, those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except Jews. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to the Hellenists also, preaching the Lord Jesus. Tingnan niyo po yung verse 21. And the hand of the Lord was with them, and a great number who believed turned to the Lord. This displays the sovereignty of our God, the sovereignty of Christ in our evangelism. Because imagine, again, nasa ganun lang namang kwento, ano? The believers were scattered. Bakit po mga kapatid? Sabi po sa binasa nating teksto, because Stephen, a young man, full of faith and of the Holy Spirit, was just executed. Binato hanggang mamatay. And they were forced to leave their comfort zones. Sa Jerusalem, they were doing well in Jerusalem. Meron silang temple doon. Ang ganda na ng mga home Bible study nila doon. And they were worshiping God. Sabi po sa mga unang part ng book of Acts, they were worshiping God, eating together. Ayun ang masarap sa fellowship po, ano? Yung kainan. They were eating together. They were so serious listening to the teachings of the apostle. And suddenly, that very good balance, suddenly yung napakagandang picture na yun was broken because a young man died for the Lord. And they were forced to scatter. Kung titingnan natin sa pananaw ng tao, mukha itong pagkatalo ng Ebanghelyo. Tama po? Para bang nabigo ang pagkilos ng Panginoong Diyos. Pero nakita po natin mga minamahal, walang sinabi ng mga apostol, walang sinabi ng mga kilalang mga tao sa early church, yung mga na-scatter na yon, mga pangkaraniwang taong kagaya natin, na punong-puno ng mga aral ng Panginoon at nag-aalab ang mga pananampalataya. Anong sabi po dito? They began to tell people, they preach the Lord Jesus. Pinangaral nila ang Panginoong Jesus. At ano po yung naging epekto, mga kapatid, nung pinangaral nila ang Panginoong Jesus? Actually, meron pa nga, may onting correction pa nga na nangyari. Napansin niyo po sa teksto, kanino lang sila unang nag-preach? They preached to the Jews only. But then, suddenly, may mga ilan sa kanila na siguro mas radikal mag-isip. Sabi nila, bakit nga ba tayo nangangaral sa ilang tao lang? Let's preach it to the Hellenists. Yung mga Hellenista, mga kapatid, ay mga tao na bihasa o lumaki sa kulturang Griego. So, in other words, mga kapatid, pinangaral nila ang Panginoong Jesus sa lahat ng tao na naandun sa lugar na yon sa Antioch na kanilang napuntahan. At alam po natin ang nangyari, nakita po natin sa verse 21, mga kapatid. The hand of the Lord was with them. Alam niyo mga kapatid, yun din po yung goal eh. At kasi napapansin ko po kapag nakikinig po ako ng ating mga services, lagi yun, yung mga preaching po ng ating mga pastor, bakit laging may paanyaya sa kaligtasan at laging may paalala ng Ebanghelyo? Kasi ang mga kapatid, may aaminin po ako sa inyong katotohanan. Hindi po namin kaya ng mga tagapagturo at mga pastor, mga tagapagsalita, hindi po namin kaya na kayo ay iligtas. We cannot save any person. The reason why we preach the gospel every Sunday, kahit anong series pa yan,
pinapangangal ng pagliligtas ng Panginoong Jesus is because there might be some of you sitting there and you are not yet convinced and you are not yet believing. We are hoping. Our hope is that through preaching the gospel that Jesus died and rose for our sins, that He became our righteousness. Sa pagsasabi namin noon kada Sunday, we are hoping that the hand of the Lord would move and save us. Amen. Hindi po kasi namin, lumaya na po kasi tayo doon sa panalangin ng pagtanggap eh. Hindi naman namin masisigurado na kapag pinasabay namin sa isang panalangin ng isang tao, ay tunay siyang naligtas sa kanyang puso. What we can do is desperately and faithfully preach Jesus in hope that the hand of God, the power of the Spirit would move and save the lost. Because He is sovereign over our evangelism. Mga kapatid, this is an encouragement that what we need to do dun sa kaibigan natin hindi pa naliligtas is to simply tell him about Jesus Christ. To tell him about the simplicity of the gospel. We don't need to be overly complicated sa pagpe-present ng gospel. We only need to present our Savior. At hindi rin tayo binigyan ng utos na alamin kung siya ba ay kumikilos o hindi. We only need to be faithful heralds of our Lord. And we might never know. Baka bukas, habang recess na ikinikwento mo sa iyong kaibigan, ang Panginoong Hesukristo, ang kamay ng Diyos ay kumilos sa Kanya at siya ay maligtas. Because we have a mighty Savior. Yun yung alam natin. We have a Savior who is sovereign over the salvation of sinners. And so, the second agenda of God is evangelism. And the last agenda, basahin po natin sa ating teksto. Acts chapter 1, verse 9 to 14. Basahin po muna natin. And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath's day journey away. And when they had entered, they went up to the upper room where they were staying, Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. All these, with one accord, were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. Doon po sa uling bahagi, meron po tayong makikita na ang panghuli at pangatlong dakilang pakay ng Diyos sa iglesia, una, ang masamba ang Diyos. Pangalawa, ang maligtas ang mga naliligaw. Pangatlo, ang patuloy na palakasin tayong mga mananampalataya. That's the third goal. That's the third agenda of God in the church. Now, we would see two things dun sa verse na nakita po natin. May dalawang paraan kung paano tayo gustong palakasin mainly ng Panginoong Diyos. The first one is that God designed to edify us, to build us up, to build believers in our hope. That's the first one. The second one is it is God's design to build up believers, to build us up through gospel unity. May dalawang pangunahing paraan ng Diyos dito sa teksto natin kung paano niya tayo pinapatatag at paano niya tayo binubuo. Mga kapatid, let me tell you this. I was amazed when I looked on the word edification. Have you heard the word edification? Mga kapatid, yung salitang edification, for the longest time, I thought it only means strengthening the weak.
Halimbawa, bumagsak ako sa exam, o kaya may masamang nangyari sa buhay ko, tatawag si Pastor Dex, papalakasin yung loob ko. Akala ko yun lang yung edification. But looking on the original word sa Greek, it simply means to build up. It's like a construction term. Para siyang salita na nagsasabing buuin, itayo ang isang gusali. So pag pala sinasabi ng Biblia na edify one another, hindi lang niya sinasabing palakasin ang loob, ang sinasabi ng Biblia, when we hear and we read the word edify, it simply means build each other towards maturity. That we would be matured in Christ. Ang goal ng edification ay hindi lang magbigay ng encouragement, but the goal of edification is to build our faith. Paliwanag po? Now, yung pagbe-build up na yon, yung pagbubuo ng Diyos sa atin patungo sa maturity, sa teksto natin ay ginagawa niya sa dalawang paraan. Number one, sa pagpapaalala sa atin ng ating dakilang pag-asa, at pangalawa, sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, pagtitipon-tipon sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoong Diyos. Yun yung dalawang paraan. Saan po nakita yun? Balik po tayo dun sa ating teksto. Doon po tayo sa Acts chapter 1, verse 9 to 14, the first slide, dun sa talata. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, ito na. Pagkatapos magturo ng Panginoong Jesus, ito na yung last part nitong ating teksto. Anong ginawa niya? Pagkatapos niya magturo about the kingdom and such, magpaalala about evangelism, suddenly, sabi po dito, nung nasabi na niya yung mga bagay na ito, He was lifted up and a cloud took Him out of their sight. Mga kapatid, kitang-kita nila. Umaangat ang Panginoong Jesus at umaakyat na sa kanan ng Panginoong Diyos. Nasaksihan ng mga alagad yung mismong pag-akyat niya. At syempre mga kapatid, ako po'y naniniwala dahil sila yung mga taong kagaya natin na may mga damdamin, yung mga alagad. Habang sila ay tinitingnan nila ang Panginoong Jesus. If we would imagine tayo yung nandoon, nakita niyo ang Panginoong Jesus umaakyat. Siguro may pagkamangha, may pagsamba na, yes, ito talaga siya, nabuhay talaga siya, at aakyat na siya sa kanan ng Diyos. Pero humanly speaking, I believe there's sadness in their hearts. Makikita natin yan dun sa John chapter 14, 15, and 16. Nalulungkot sila nang sinasabi ng Panginoong Jesus na siya ay babalik na sa Ama. Why? Because the presence of Christ, the actual presence of Christ, has been the comfort of believers. Tama po? For some years, ang Panginoong Jesus, yung teacher nila, comforter nila, matapang sila gawa kasama nila ang Panginoong Jesus. And suddenly, that physical presence would be gone. At habang tinitingnan nila, nakamasid sila sa umaakyat, sa umaangat na katawan ng Panginoong Jesus, nagsalita yung ilang dalawang lalaki. Some Bible scholars say, ito daw po ay mga angels, probably. Pero ito yung sinabi ng dalawang lalaki. Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw Him go into heaven. Ano yung encouragement na binibigay nitong dalawang lalaki dun sa mga alagad? Jesus would return. Sabi po ng Romans 8, in this hope we were saved. Dahil sa pag-asa natin sa mga future na mga pangako ng Panginoong Diyos, that the sufferings of this present time would not be compared to the glory that would be revealed to us pagdating ng Panginoong Jesus. Because of the hope that we have in those promises, we were saved. Sa madaling salita mga kapatid, ang isang totoong mananampalataya sa umagang ito, may isang bagay na sigurado tayo sa ating mga puso. Yung isang mananampalatayang totoo, naligtas siya sa pag-asa na babalikan siya ng Panginoon. Na makikita natin ang mukha ng Panginoong Hesukristo. Na makakasama tayo sa paghahari niya. Na bagamat ngayon,
sa kanyang pananaw, sabi ng Efeso, tayo ay pinaupong kasama niya. We are seated with Christ in heavenly places. Nonetheless, kagaya din ng sinabi ni Apostle Paul, hindi siya kontento sa katawang ito. He wants to be clothed with immortality, to be with the Lord forever. Our hope is not just for this world. Our hope is to see the resurrected King, to see Jesus face to face. Amen? Kaya pansinin niyo mga kapatid, yung alam na alam po nating talata, yung talatang ginagamit sa atin pag di tayo na-attend, alam niyo po yun? Hebrews chapter 10. Nabasa niyo na po ba yun? Hebrews 10:24-25. Tingnan niyo po babasahin ko po sa atin. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together. Kailangan daw nating magtipon, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ang mga alagad po pala, itong mga apostol, the apostolic writers, most of the time, they would encourage the people of God whenever they are weak, whenever they need the building up na nagbumula sa Diyos. One of the things that they would remind the believers is our future hope. Kita nyo, di ba? Ano yung ginawang basihan? Ano yung pundasyon ng encouragement dito na umattend tayo? Dahil daw alam natin na yung araw ng Panginoon ay nalalapit na. Pero hindi naman, mga kapatid. Naiwan din po ba kayo nitong nakaraan? Sabi po kasi ng ilang African pastors tayo, nag-rapture na daw. Nung Thursday. Well, congratulations mga kapatid, naiwan tayo lahat sa rapture. Anyway mga kapatid, this is our hope. Our hope, ang ating kalakasan, one of our strength is this. Na kahit anong pinagdadaanan nating pagtitiis dito sa daigdig na ito, this is not our final home. This fallen world, this corrupt world, kahit anong pa yung ating eschatology, ito isang bagay na sigurado. Someday, we would hear Jesus say, "Behold, I make all things new." And we are built. Tayo ay pinagtitibay ng katotohanan na yun. Amen? At bukod po sa katotohanan ng kanyang muling pagbabalik, pinagtitibay din po tayo ng Espiritu Santo at ng Ebanghelyo sa ating mga pagtitipon. Sabi po sa Ephesians chapter 5, verse 11-13. And He gave the apostles, wala na sila, baka po may apostol po dito. And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of the ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Bakit tayo binigyan ng Panginoon ng mga kaloob? Yung mga pastor, kaloob ng pagtuturo, pangangaral. Bakit tayo binigyan ng mga kaloob na palakasin yung mga kapatid, tumulong, pinansyal, at ano pa mang mga kaloob? Bakit tayo binigyan ng Espiritu Santo ng mga kaloob? Nang sa gayon, ang katawan daw ni Kristo ay maging isang mature na pangangatawan. At magkaroon daw tayo ng pagkakilala at pagkaunawa sa Panginoong Jesus na matibay. Amen po, mga minamahal. In other words, yung edification, yung building up nangyayari kapag inaalala natin yung future hope natin kay Christ at kapag tayo ay nagkakatipon. Kapag umaawit tayo ng mga papuring patungkol sa Panginoong Diyos. Kapag inaawit natin, pinapakinggan, binabasa yung mga katotohanan at ginagawa natin yung katotohanan. Kapag tinetake natin yung Lord's Supper, yung Lord's Table, napapaalala sa atin yung Ebanghelyo at tayo ay napapalakas. Kapag tayo ay nagpapanalanginan sa isa't isa, tayo po ay pinalalakas. At patuloy na pinag-uusad ng Panginoon sa ating paglago. Mga minamahal, ito po yung agenda ng Diyos sa atin. Alalahanin natin mula sa huli papunta doon sa una. Ang agenda ng Diyos sa atin ay tayo'y palakasin nang sa gayon tayo ay humayo
at patuloy na ipahayag ang mga papuri ng Diyos. God's agenda is for us to be strengthened so we would preach the name of Christ and we would worship the name of Christ until His return. To end our study, buksan po natin yung ating mga Biblia sa ating huling talata, Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. This says it all. Sabi po dito sa talatang ito, Hebrews chapter 12, verse 28. Sabi po dito, therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Gracious Heavenly Father, we thank you so much for your words. Salamat sa pagpapaalala mula sa inyong mga kasulatan na ang layunin niyo po sa amin, Panginoon, ay patuloy kaming lumakas, lumalim, at lumago sa aming pananampalataya sa inyo. Sa tulong ng inyong mga pangako at sa pamamagitan din, Panginoon, ng pagkilos ng inyong Espiritu sa aming pagkakaisa. Panginoon, patawarin niyo po kami. Forgive us, Lord, sa mga pagkakataon na we are not united. Sa mga pagkakataon na kagaya ng sinasabi ng inyong salita, sometimes we value ourselves more than our brothers and sisters. We repent of that, Lord. We repent of all the gossips. We repent of all the hatred we had or we have towards the brothers and the sisters. Pero sa sandali pong ito, ang dalangin po namin is that your Spirit, through the words that we heard, would remind our hearts and would so change our lives na ang aming mga puso ay magpapasya, Panginoon, sa sandali pong ito. Kakagaya ng utos ng inyong salita, Lord, tulungan niyo po kami na bawat isa po sa amin ay maging kabahagi, that we would be part in maintaining the bond of peace in this local church. I pray that there would be reconciliation. I pray that there would be humility in our lives, in our hearts, so that the unity of the gospel would flow in our lives. At nang sa gayon, patuloy po kaming lumago sa inyo. And Lord, we thank you for the lives of your servants na patuloy na nangangaral sa lugar na ito, reminding us of our hope, reminding us of the gospel. Patuloy niyo po kaming patatagin sa pamamagitan ng mga bagay na pinag-aaralan namin. I pray, O Lord, na sa mga darating na linggo, bigyan niyo po yung aming mga puso ng excitement sa mga bagay na itinuturo ng mga tagapagturo sa lugar na ito. That our hearts would long and would be thirsty for your words. Nang sa gayon, patuloy nga pong tumibay ang aming pananampalataya. At sa pagtibay ng aming pananampalataya, Panginoong Diyos, our prayer is that you would send us. That you would send us to our neighbors. You would send us to our friends, to our loved ones, even to our enemies that are unsaved, to the lost. Panginoon, gamitin niyo po kami. Sa mga munti at sa mga simpleng paraan, gamitin niyo po kami ipahayag yung kagandahan ng aming tagapagligtas at yung kaligtasan na meron kami kay Kristo Jesus. At Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito, kagaya ng lagi naming naririnig at pinag-aaralan, in all of these things, may you be glorified. This is our prayer in the mighty name of the Lord Jesus. Amen.